was offered that, oy, if you can get this one, you can submit the pictures, and you get paid. Ipinasuri namin sa isang psychiatrist ang kalagayan ni Paul. Kasi ang mga estudyante ay, ang iba dyan is gullible din. No? Madali silang maniwala, lalo na pag ang isang nagsasalita ay parang totoo ang mga sinasabi. Ang isang tao may antisocial na personality disorder ay napaka-convincing magsalita. They can be very charming. Ang ganitong kalagayan pala ay lubang nakakaalarma at dapat maagang masolusyonan. Ganun pa man, hindi pa rin ligtas si Paul sa kanyang pananagutan sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang mga asunto na isinampa natin laban dito kay Mr. Paul, Article 316, 315 and 316. At ito ay meron 2 to 4 years imprisonment kung mapapatunayan na nang-estapa siya. We also decided to file threats against him, that is Article 282 ng Revised Penal Code. At may kulong to ng minimum of 3 months. Minimum ho yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, it can go up to 6 years. Sinamahan namin ang biktima sa mismong Meg Magazine. Baon niya ang pagpapakasakaling baka ito na ang una niyang hakbang para abutin ang pangarap. Samantala, si Paul, kung noon sa entablado siya umaarte, ngayon nararanasan na niya ang role ng isang preso sa tunay na buhay. Dahil ang kapalit ng panloloko ay hindi kasikatan kundi kaparusahan dapat pagbayaran. Susunod, live show sa Sineyan Patok sa Takilya sa Bulacan. Hindi lang pala si Pinking naloko ng talent manager kuno, may dalawa pang nauna. Ano ba ang meron si Ginoong Mascarino at nakapangbibiktima siya ng basta-basta? Si Paul Anthony Mascarino hindi lang daw malang profesor at teacher sa paaralan ng mga estudyanteng itatago natin sa mga pangalang Pinky, Reese at Sandy, kundi astang talent handler rin daw at mistulang lover boy pa. Kung si Sandy siningil ng 12,000 piso para ayusin di umano ang mga grado sa paaralan. Abay si Pinky pinagubad niya sa harap ng webcam para sa modeling career daw ng dalaga. Samantalang si Reese ginawa raw secret love team kapalit ng pangakong pagiging sikat. Matapos makumpirma ng investigador na peking talent handler nga si Paul, inilapit namin ang reklamo sa Manila Police District General Assignment Section. Ang plano, isang entrapment operation laban sa isinumbong na impostor. We decided na magkaroon ng entrapment operation, bibigay yung pera na hinihingi niya, and once na-consummate ang pagbigay ng pera, huli na siya. 5 oras pa ang aming hinintay bago tuluyang nagsabi si Paul kung saan mangyayari ang contract signing. Nang ibigay niya ang hudyat kung saan tumulak na ang aming grupo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya behind the scenes dahil siya na mismo ang title role sa true to life na eksena. Isang kainan sa gilid ng paaralan ng napiling takbuhan. Pinirmahan ni Paul ang kontrata. Matapos ito ay si Pinky naman ang kanyang pinapirma. Magko-contract signing na po. Niyaya niya po ako mag-hotel po. Pero hindi nga po natuloy kasi doon na po pumasok yung mga polis po. Para po hulihin siya. Dahil huli sa akto ang pagpapanggap ni Paul, isang take lang, agad na siyang dinakma ng mga pulis. Aray! Aray ko! Aray! Teka lang po, teka lang. Teka lang. Oo, nakakita. Mabukas na ba yan? Wala pa.
Sa loob ng sasakyan, hindi na makapalag ang inirereklamong binata. Relax ka lang. Teka lang.